Matapos ipamalas ni Kurapika ang kanyang kakayahan ng ma-awaken ang nen ng isang tao, ay ngayon naman ay i-review na natin ang Chapter 389 o ang Episode 15 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang mga gagawing hakbang ng mga puwersa ng bawat prinsipe para manalo sa succession contest at ang mas tumitinding sitwasyon kung saan ay ipapakilala rito mga kaibigan ang mga sundalo o guards na may kakayahang tapusin ang buhay ng bawat prinsipe. Yan at marami pang iba ang ating masasaksihan sa episode na ito. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Curse. Nagsimula ang eksena sa isang flashback kung saan ay nagbabantay noon si Kanji Doll sa silid ng 7th Prince Luzurus ilang sandali bago at pagkatapos ng pagkamatay ni Shikaku. Ayon kay Kanji Doll, noong nagpakamatay daw si Shikaku ay nasa master's bedroom daw siya kasama ang 5 pa. Sina 7th Prince Luzurus, ang kanyang guard na si Barate, hunter ng mga guards na sina Basho at Ridge, at ang guard ng 2nd Queen Duazul na si Famule. Ayon pa sa kanya, si 7th Prince Luzurus ay nanonood lamang noon ng pelikula habang nagtitake down ng mga legal drugs as usual. Paliwanag pa ni Kanji Doll, bago pa man ang pagputok ng baril, ay nakaalerto na raw sila dahil sa biglang pagbulusok ng aura na naramdaman nila. Si Shikaku na noon ay nasa labas ng pinto ay hindi raw nila namalayan. Ayon naman kay Rice, ang guard na kumausap kay Shikaku sa intercom ay sumigaw daw ito ng "Long live First Prince Benjamin" bago binaril ang sarili. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kina Benjamin. Ayon pa kay Kanji Doll, ang pagbulusok daw kasi ng aura ay isang indikasyon ng isang emitter-type ability na kino-convert ang oras sa isang destructive force. Ayon sa kanyang estimation, ito raw ay parang supersonic fireball na may lawak na humigit kumulang 5 meters sa diameter. Ang isang direktang tama mula sa ataking iyon ay napaka-fatal, nen-user man o hindi. Nagsalita naman dito si Balsamico na sinabing agree raw siya sa assessment ni Kanji Doll tungkol sa mga nangyari, ngulit may 3 raw siyang nakikitang problema sa teorya nito. Naitanong naman ni Kanji Doll, ano po yun? Paliwanag kay Balsamico, una, ang pagbulusok daw kasi ng aura ay isang preparasyon para sa isang emitter attack. Kung ganon, iniisip raw talaga ni Shikaku na aatakihin siya ni 9th Prince Halkenberg. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Kanji Doll dahil ayon kay Balsamico, ngayon daw ay nasa loob silang dalawa ni Prince Benjamin sa detention area ng VIP section kung saan ay sila ay nasa ilalim ng mahigpit na surveillance. At kung sakaling alam daw ni Prince Halkenberg ang lokasyon nila mula sa impormasyon na maaaring nakuha niya kay Shikaku o sa kanyang reyna, ay kinakailangan nitong atakihin muna ang mga silid ng mga lower-ranking princess para maabot ang kanilang lokasyon. Ngunit, sa tingin ni Balsamico, hindi raw ganun ang klase ni Halkenberg. Hindi raw kayang magsakripisyo ng buhay ng ibang prince bilang collateral damage para lamang sa kanyang atake. Kahit pa may nagbago na ngayon ang ugali ni Halkenberg na tila mas determinado ng manalo sa succession contest, ay masyado pa ring maaga para sabihin na naging ganap ng heartless na siya pagdating sa mga lower rank princess. Nasagot naman ni Kanji Doll na tama po kayo, kaya dagdag pa ni Balsamico. Pangalawa naman daw, bakit suicide pa raw? Kung bibigyan daw si Shikaku noon ng order, bakit hindi na lang ang isang order na i-assign ng ibang prince? Nasagot naman ni Kanji Doll na tama rin po kayo diyan. Kaya sabi pa rito ni Balsamico, pangatlo naman, pwede ba raw patayin ng isang prinsipe ang isa't isa? Isang tanong na nagpataka kay Kanji Doll, kaya paliwanag naman ni Balsamico na sila ng Prince Benjamin ay may kaparehas lang na opinyon. Kung ang Nen Beast at Prince ay pwedeng magpatayan, ang succession contest ay matagal na raw sanang nagtapos. Ayon kay Balsamico, mula sa prinsipe kagaya ni Benjamin na minsan ay dire-diretso sa aksyon, matagal na raw sanang nag-rampage at pinapatay na ang ilang Nen Beast o prinsipe. Kung hindi raw nangyari ang bagay na iyon, ibig sabihin daw nito na hindi raw pala nagpapatayan ng mga Nen Beast at hindi rin daw isang Nen Beast ang isang prinsipe. Yun daw ang isa sa mga rules na ibinigay sa mga Nen Beast para sa succession contest. Napasabi naman dito si Kanji Doll na, ganun po pala.
Kaya nagdagdag pa si Balsamilco na bukod pa raw dyan, alam din daw ng lahat na ang pagpatay sa isang royalty ay isang mabigat na opensa kahit sa mga prinsipe at kahit ang prinsipe mismo ay mag-commit ng pagpatay. Kaya natural lang daw na i-assume na ang nenbis ng prinsipe ay binigyan din ng ganitong rule na bawal ang pagpatay sa mga prinsipe. Alam naman daw nila na si Ninth Prince Halkenberg ay hindi raw nakakagamit ng nen bago pa siya sumakay sa ship. Kung ang emitter attack na iyon ay isang ability ng nenbis ng Prinsipe Halkenberg, ang pag-target sa First Prince ay salungat sa instincts ng nenbis ni Halkenberg. Kaya kung sakaling ang Prinsipe Halkenberg ay nakaagawan ng ability mula sa nenbis nito, still, hindi pa rin daw susuportahan ng nenbis ang isang attacking gagawin ni Halkenberg sa pagpatay directly sa isang prinsipe. Matapos sabihin ni Balsamilco iyon, ay sagot naman ni Canjidol na, "Hindi ko raw naisipan ng mga bagay na yan, pero ibig sabihin nito ay namanipula daw pala noon si Shikaku." Nasagot naman ni Balsamilco na hindi. Ang kanyang mga naipaliwanag ay hindi pa rin sumasagot sa dahilan kung bakit nag-commit na suicide si Shikaku kasi isa rin daw itong manipulator. Kaya aware talaga siya noon sa mga paraan at countermeasure sa mga atake mula sa isang manipulator. Na ang isang manipulator attack ay usually first come first serve. Kung sa tingin ni Shikaku ay pwede siyang mamanipulate, ang gagawin niya ay i-manipulate na lang ang sarili upang i-block ang isang manipulation ability o attack ng kalaban. Tanong naman dito ni Canjidol na hindi ko raw alam na posible raw yan. Napaliwanag naman ni Balsamilco na yan daw talaga ang kayang gawin ng isang manipulator at marami ang hindi aware sa bagay na iyon. Posibleng di rin daw alam ni Rihan ang tungkol dito, kaya posibleng susuko na raw siya sa idea na ipapadala siya kay Ninth Prince Halkenberg kasi masyadong delikado. Matapos niya ay tanong naman ni Canjidol, kung ganun daw, bakit nagpakamatay si Shikaku? Nasagot naman ni Balsamilco na ang pinakasentral na tanong na yan ay bakit nagpakamatay si Shikaku sa harap ng Room 1007, isang tanong na nagpakuha ng atensyon ni Canjidol. Dito na tinapos ni Balsamilco ang kanyang paliwanag, sabing, "Canjidol, ang mission na ito ay mas nangangailangan ng full attention. Kailangan daw nitong i-monitor noon at simula rin ngayon ay dapat obserbahan na raw ni Canjidol ng maigi ang mga gagawin sa Room 1007 upang malaman talaga kung bakit ang Room 1007 ang napili ni Shikaku na magpakamatay, mga kaibigan." Matapos niyan ay ayon dito sa mga eksenang to, mga kaibigan, ay nag-take place daw pala ito sa ikasiyam na araw ng paglalayag, 10 a.m. Sa chapter na naramdaman ni Kurapika ang pagbulusok ng aura, ay dito naman kina Benjamin ay makikita na naramdaman din nila ang aura, mga kaibigan, sa kanilang isipan, na ito na raw ang pang-apat na beses ng biglang pagbulusok ng aura at mas umiikli na raw ang intervals nito. Ano ba raw ang nangyayari ngayon? Maya-maya pa'y may tumawag naman sa radyo nila na sabi rito ni Benjamin, isang emergency call kasi may naririnig daw silang 2 click lamang. Nasabi naman ni Balsamilco na kasalukuyan daw nakikipaglaban itong tumatawag sa kanila, kaya sinabihan ni Balsamilco ang prinsipe na manatili lang daw muna sa linya. Maya-maya pa'y nagsalita naman ang tumawag na, hindi ito tumatalab. Mga salitang nagpagulat naman kila Benjamin. Dagdag pa nitong tumatawag habang medyo choppy na ang boses ay sabi nito na wala raw silbi once na ang Ninth Prince Halkenberg na ang panaraw nito ay hindi natatabla ng prinsipe sa mga atake. Na nang magpatuloy pa sana ang pagkasalita nitong tumatawag ay bigla naman itong sumigaw at naputol na indikasyon na inaatake na ito ni Halkenberg. Pinatay naman ni Benjamin ang radyo na sabi rito ni Benjamin ang tumawag raw sa kanila ay ang kanyang sundalo na si Vic, na may ability raw na tinatawag na two sides of the same coin tackle shield. Isang klase ng ability na magkapareho rang offensive at defensive appliance. Nakakala raw niya, posible raw kay Vic na depensahan ng sarili nito. Tuna, kung hindi nga ay i-overcome ang paparating na atake, ang ability na ito ay lagpas raw sa kakayahan ng isang tao na ma-master ito sa loob lamang ng napakaikling panahon. Kailangan raw nila na i-assume na ang atake raw na to ni Halkenberg ay posibleng binuo ng isang team at hindi iisang tao lamang. Nasagot naman ni Balsamilco na tama raw talaga ang prinsipe dyan. Napakalakas daw talaga ang atake ng prinsipe Halkenberg na beyond expectations na raw talaga nila. Posibleng may ibang klase raw talagang nag-resolve ang mga kasamahan ni Halkenberg para isakripisyo ang isang buhay sa bawat release ng atake ng prinsipe Halkenberg. Kaya tinignan naman ni Benjamin ang kanyang kamay at makikita na 4 na Stark John, mga kaibigan, sa kanyang palad na nagkumpirma na patay na raw talaga si Shikaku.
pero si Vic ay buhay pa. So this vaguely confirms na hindi pa talaga patay ang tinamaan ng araw ni Hulkenberg, na posible ang consciousness nito o ang soul ay napalubog lang at na-take over ng nagpopose sa katawan nito mula sa mga guards ng Prinsipe Hulkenberg. Matapos niyan ay ayon pa kay Benjamin na hindi lang daw isang emitter attack ang ginawa ni Hulkenberg, kundi isa raw itong atake na wala talaga silang alam. Kailangan daw talaga nila ng clues patungkol sa atake na ito, pero hindi rin daw sila pwedeng magsayang ng masundalo para gawin yan. Kaya sinuggest dito ni Benjamin na i-transfer na lang daw siguro niya ang owl ni Muse na nasa Second Prince Camilla dito sa isa sa mga guards para imbestigahan daw ang 9th Prince Hulkenberg. Nasagot naman ni Balsamilco na hindi raw pwede yan kasi wala pa rin daw silang kaalam-alam sa ability ng Second Prince Camilla, kasi nga ang ability raw nito ay pumatay daw talaga kay Muse in an instant, na sapat na raw yung rason para ipanatilihin nila ang pag-monitor sa Prinsipe Camilla. Besides, kahit na ma-witness pa raw nila ang atake ni Hulkenberg ay posibleng hindi pa rin raw talaga nila madidecipher ng mga sundalo sa lower tiers, mga sundalo na hindi raw mga personal guards. At ngayon ay may sapat na raw silang ebidensya at motibo para ibigay raw kay Hulkenberg ang suspicion na kabilang raw dito sa mga nagpaplano sa nangyaring patayan sa lower tiers. Kaya raw nilang gawin yan kasi ang kanilang mga sundalo ay lagi naman raw nakakaharap ng mga anomalya, so sapat na raw ito para paniwalaan sila sa kanilang gagawin. Kaya sabi naman ni Benjamin, so ibig mong sabihin dito na puputulin na natin ang supply ng mga tauhan ni Hulkenberg at isiset natin si Hulkenberg sa kanyang mga tauhan? Nasagot naman ni Balsamilco na ganun na nga po. Kasi kung ang ability raw ni Hulkenberg ay sobrang lakas daw talaga, then ang pinakamainam daw na kanilang gagawin ay pigilang lang itong si Hulkenberg sa paggamit ng ability nito. Sabay makikita rito na may tinawagan na si Balsamilco. Maya-maya pa, may dumating naman na mga taong nakasuot ng suit, mga kaibigan, na ang isa ay si Pukert, na nagtatrabaho sa Restricted Voyage Permit Agency Special Task Force na ngayon ay hindiram naman ng Justice Bureau Investigation Department ng Kakin. Ang isa naman dito, mga kaibigan, ay si Steiner na mula rin sa Restricted Voyage Permit Agency Special Task Force na hindiram din ng Justice Bureau Investigation Department ng Kakin. Makikita na rin nila dito, mga kaibigan, ang doorbell ng Prinsipe Hulkenberg na kung saan na hinarap sila ng prinsipe na matapos ang pag-uusap ay sinama na muna nila si Hulkenberg sa isang lugar. Dito naman kina Benjamin ay ayon dito kay Balsamilco na naaresto na raw pala, mga kaibigan, ng Prinsipe Hulkenberg at binabawalan na raw ito ngayon ng pagkakaroon ng kontak sa mga tauhan nito hanggang sa di pa raw natatapos ang trial nito. Pero dahil sa ang kalagayan at lokasyon daw ngayon ni Civic ay unknown pa rin hanggang ngayon, gaya raw kay Prinsipe Camilla noon ay i-release daw eventually itong si Hulkenberg dahil sa kakulangan na ebidensya. Pero ipapa-under surveillance naman din daw ito. Kaya ang opening trial daw na gagawin kay Hulkenberg ay ang pinaka-crucial daw para sa kanila. Nasabi naman ng Prinsipe Benjamin na, oo, golden opportunity raw nila ang opening trial na gagawin, na sabi ni Balsamilco na doon na raw nila gagawin ang kanilang aksyon sa araw na yun. Matapos eksenang yan, ay sa sumunod na panel makikita si Giuliano na binabasa na ngayon ng librong ibinigay sa kanila noon ng Prinsipe Tyson. Sinabihan naman siya rito ni Izonabi na oras na raw sa kanilang shift. Habang nakafocus sa pagbabasa dyan si Giuliano, sinabihan naman sa rito ni Izonavi, binabasa mo pa rin yan. Akala ko ba nabasa mo na yan? Nasagot naman ni Giuliano na punong-puno raw ang librong ito ng mga lyrics mula sa mga classical songs. Ang kanta ay isa raw perpektong ginagamit sa pagre-relax na nagpe-play sa isipan mo. Dagdag pa ni Giuliano, ang itong libro ito ay may propaganda raw pero nagme-make sense naman daw ito. At ang konsepto daw sa bawat chapter na may kapares na kanta ay perpekto raw talagang combination. Nagkamali raw siya sa 6 Prince Tyson na ang last chapter daw ng librong ito na may pamagat na This Wonderful World ay tagus raw talaga sa puso. Kaya gusto raw niyang si Tyson na magiging hari. Alam naman daw niya kung anong ibig sabihin nito o ang ibig sabihin ng pagiging hari ng prinsite, kasi ang pagiging hari ng Prinsipe Tyson ay isang direktang kabaliktaran naman daw sa prinsipyo na meron ng prinsipe, na itong librong ito ay parang unti-unti raw nagiging huling mensahe ng Prinsipe Tyson. Matapos sabihan ni Giuliano, ay nagbabala naman dito si Izonavi sa kanya na ang pagiging emotionally attached ay delikado. Nasagot naman ni Giuliano na alam naman daw niya, pero dapat ay subukan rin daw nitong si Izonavi na basahin talaga ang libro. Natanong pa niya na sa tingin ba raw nitong si Izonavi na may buhay ba raw na kayang masalba ng isang napakasensitibong pagmamahal? Nasagot naman ni Izonavi, hoy, wag mo akong sabihan ng mga linya mula sa mga lyrics na binabasa mo dyan. Kasi ang aming misyon ay protektahan raw talaga ang prinsite hanggang sa makarating sila sa New Continent at doon na daw talaga magsisimula ang tunay na kanilang trabaho.
Pero sagot naman ni Giuliano rito, tama naman daw si Izunave dyan. Pero kung darating daw ang panahon na iyan, ay magagawa ba raw niyang masabihan ng kanyang sarili na good job at magpaalam sa prinsipe, knowing na nakikita na niya ang paparating na trahedya na kanilang makakaharap sa hinaharap? Mga salitang nagpatahimik naman kay Izunave, sabay umaris na dito si Giuliano. Maya-maya pa sa kanya niyang pagbukas ng pinto ay may napansin naman dito si Giuliano nang bigla siyang sinorpresa ng mga guards at ng Prinsipe Tyson na sabing, "Surprise! Happy birthday, Giuliano!" Nasagot naman ni Giuliano na hindi raw ngayon ang kaning birthday, in which ay ayaw naman ito sa prinsipe na kaya nga raw surprise ito kasi magpapaalam lang din naman daw sila after 2 months. Nasabi naman ito mga guards na napakaswerte naman daw ni Giuliano na ginawan raw ito ng cake ng Prinsipe Tyson. Ayon pa rito ng Prinsipe Tyson, masaya raw siyang na nakilala niya si Giuliano. Mga salitang nagpatahimik. Sinabihan siya ng prinsipe, "Huwag kang uminak, hinuutusan kita ngayon ng umiti ka na." Sagot naman ni Giuliano, "Opo." At sabi pa rito ng Prinsipe Tyson, kung medyo masama raw ang lasa ng kanyang ginawang, dapat ang sabihin lang daw ni Giuliano ay masarap daw ang cake. Nasagot naman ni Giuliano, "Oo." Matapos ang eksenang yan ay dito naman sa room 1007 makikita si Rice na nagsasalita. Nasabing, "Long live First Prince Benjamin." Yun daw ang huling salita na binitawan at ipinapatong na raw ang baril noon, pero ang sagot sa tanong kung bakit daw dito sa kanila ginawa ang pag-commit ng suicide, ayan daw ang tanong na di raw niya talaga alam. Sabi naman nitong ibang guards na may mga bagay na kakaiba, gaya ng wala namang binaril sa atin dito. Sa hallway lang nangyari ang pagbaril. Nasabi naman itong isa, ano raw ang punto ng pagtatanong, na magiging honest lang daw siya dito, pero wala daw siyang sasabihin kahit na ano rito sapagkat makikita na pinagtatanong pala sila ni Kanji Doll, mga kaibigan. Sa isipan naman nga ni Kanji Doll, wala raw sa mga taong gustong mag-offer sa kanya ng impormasyon na di rin daw niya alam kung may worth it na impormasyon talagang maibibigay ang mga taong to sa kanila. Nadaman niya na kung may rason daw talaga na nagpakamatay si Shikaku noon sa harap ng pinto ng room 1007, ay sa tingin niya na ang rason ay isang diversion lamang, na pinatutok daw siguro ang kanilang atensyon sa hallway habang ang iba ay may ginagawa raw ng pasikreto. Sa sitwasyon na yan ay sa tingin niya na ang gumagawa raw ng pasikreto o aksyon doon sa moment na distracted sila ay mga tauhan daw ng Second Queen Du Azul, na maaring may ginawa raw ang 9 Prince Halkenberg sa kalagitnaan noon ng gulo gamit si Shikaku. At yan daw ay ang paggamit ng guards ng Second Queen Du Azul, na gumawa naman ng isang hakbang dito sa loob pero para saan daw? Ayon dito kay Kanji Doll, bukod daw kay Satobi, may 5 guards dito sa room 1007 na nabibilang sa Second Queen Du Azul. Ito'y sina Famule at si Famule daw noon na nakikita pa naman daw niya sa kanyang visual field matapos ang pagsabog. At itong sina Javetti at Rice naman ay nasa living room daw noon, habang si Odessa at Gado ay natutulog naman daw sa mga time na yon, na posibleng sina Odessa at Gado raw ang gumagawa ng isang hakbang noon. Habang sina Halkenberg ang nag-a-act as a distraction gamit si Shikaku, subalit ang mga guards naman daw na mula sa Hunters Association na sina Sky at Emmy ay natutulog din noon sa same room, kaya bakit may ginawa raw sina Odessa at Gado kay Sky at Emmy before o during sa insidente para di malaman ni na Sky at Emmy ang kanilang gagawin. Matapos niya na inanalyze pa talaga dito ni Kanji Doll ang mga posibleng nangyari na ayon pa sa kanya wala raw sa mga guard ng Second Queen Du Azul dito sa room 1007 na nakakagamit ng NEN. Pero di naman daw siya singgaling ni Furikov, kaya kung may magagaling daw talagang mga NEN user sa 5 guard na ito ay nagtatago. Ngayon, bilang NEN user ay posibleng kaya raw talaga siyang linlangin ng mga to. Kaya ngayon, sabi pa rito ni Kanji Doll, kung tatanungin daw niya ang 4 na natutulog sa time na iyon ay posibleng malalaman daw talaga ng mga to na aware daw pala siya sa mga possibilities na iniisip niya ngayon. Kaya mas mainam na maghintay na lang daw muna siya at hindi na lang niya tatanungin ang mga iyon. Kung tama raw siya sa kanyang kutob, posibleng sinusubukan daw nilang manipulahin si McNee para i-assign ang 7 Prince Luz Rus, na kung ganun daw ay yun din naman daw ang kanilang gusto, kaya hindi na raw sila mag-i-interview o magtatanong pa. Ayon pa rito kay Kanji Doll, ang shift daw ni McNee ay ngayong hapon, kaya posibleng gagawa daw talaga ito ng isang hakbang para i-assign na ang prinsipe. Pero sa tingin din niya, hindi siguro kasi posible raw talaga na hindi ma-pull off ang mission na yan habang natutulog sa kaparehong room itong hunter na si Scared. Kung kahit na-confuse ngayon si Kanji Doll mga kaibigan na sigurado ay mas paglalaanan na lang daw niya ng time and effort ang pag-iimbestiga na lang sa 9th Prince Halkenberg kaysa sa pag-iimbestiga dito sa room 1007. Mga kaibigan,
ay naguguluhan siya kung anong posibleng ginagawa ng mga guards ng Queen Duazul o itong dalawang hunter mga kaibigan, kung isang plano ba para i-assign ng Seventh Prince o iba pa. At ayon pa rito kay Kanjudol mga kaibigan na kung susunod daw talaga ang batas, ang Justice Department ay wala raw talaga ang kakayahan na ipa-convert at ang military ay hindi rin daw makakapag-enforce ng martial law kung walang mangyayaring national emergency. Pero depende raw yan sa interpretasyon na posible naman daw na maisagawa ang martial law gamit ang authority ng First Prince Benjamin, pero nakakainis lang daw talaga ang pagiging istrikto ng demokrasya. Kaya humahanga raw talaga siya sa disiplina na meron ng Prinsipe Benjamin at ang kapitan na si Balsamilco na sinusunod nila ang mga formalities bago muna gagawa ng kahit na anong hakbang gaya ng martial law. Na kung siya pa raw siguro ang nasa kanilang posisyon ay magkakamap na raw talaga siya ng isang rason para magdeklara ng national emergency at maisingit ang pagdedeklara ng martial law. Pero ang kagaya raw niya ng ganun mag-isip ay sa tingin niya ay hindi raw talaga makakasurvive sa succession battle. Matapos niyan, ay kinausap naman ni Kanjidol si Basio na sabing iniimbestigahan daw niya ngayon ang nangyayari. Willing ba daw itong makipag-cooperate sa kanya? Nasagot naman ni Basio na iniisip niya raw na ang mga guards ng Second Queen Duazul ang nagplaplano talaga rito kaya ang mga shift daw ng mga to ay kasalukuyang ina-adjust. Sina Macni at Iskert ay dapat naman daw ipa-under surveillance na bilang mga prime suspects. Nasagot naman ni Kanjido na sang-ayon daw siya dyan pero paliwanag pa rito ni Basio na hindi naman daw sang-ayon ng Seventh Prince sa ideyang yan kasi ang rule of life o sikreto ng Second Queen Duazul para sa success ay ang salitang in action. Na ibig sabihin ay according daw ay Luz-Ruz, ang reyna ng Duazul ay wala raw kinakampihang prinsipe. So malabo na ang mga guards ng Second Queen Duazul ang may planong masama rito. Gayunpaman, kailangan pa rin daw nila nito si Kanjidol na mag-take action sa posibleng panganib na mangyayari dito na kung sakali man daw nagpapanggap talaga mga guards ng Queen Duazul na hindi mga NEN users, ay masasabi niya na napakadaling daw nilang magpanggap o magtago. Kaya kailangan daw talaga ni Kanjidol na mag-ingat. Sagot naman ni Kanjidol, okay. Subalit sa isipan naman na yun ni Basio mga kaibigan ay wala pa siyang tiwala rito kay Kanjidol. Nawika pa niya rito na tama ka. Sa tingin ko ang lahat ng nangyari ay kagagawan talaga ng First Prince Benjamin na maaring gumagamit daw ito ng isang ability na na-activate lang naman niya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng isang buhay na sa kasong ito ay buhay ni Chikako ang ginamit. Kasi ang paggamit doon ng NEN na naa-access, muntik na raw palang ibang prinsipe ang First Prince Benjamin, baka raw ang Third, Second o Fourth Prince. Dahil pa ni Basio na nasabi niya raw ang mga bagay na yan kasi ang istruktura raw ng society nitong Kakin ay wala raw pakialam sa paggamit ng buhay ng mga tauhan nito. Na hindi na raw siya masusurpresa kung ang ability mga kaibigan ay sa madaling salita isang uri ng post-mortem NEN, ang paglikha daw ng isang sumpa. Isang sumpa na mag-hunt sa gumamit ng sumpa gaya na lang daw sa mga guardian spirit beast na nag-hunt ngayon sa target na magiging visible din daw. However, kung susumpain naman daw ng isang NEN user ang prinsipe na may naka-attach na guardian spirit beast, ay posible ba raw na kaya ring i-handle ng taong yun ang prinsipe? Pero kahit ano pa man daw mangyari, ay dapat raw talaga siyang manatiling alerto rito. Matapos ng eksenang yan, ay dito naman sa room 302 sa BVIP area, makikitang silid ng Second Queen Camilla na kasalukuyang naka-under surveillance. Maya-maya pa makikita naman ang babaeng guard ni Camilla na parang pagod na nagsasalita sa kanyang sarili na gusto na raw niyang magpakamatay. Sabay tinignan niya ang kanyang pocket na may litrato ng Prince Benjamin. Sabi pa nitong guard sa kanyang isipan, simula raw nung nalaman niya kung bakit siya ipinanganak, ay lagi na raw nasa isipan niya itong Prince Benjamin. Araw-araw niya raw talaga itong iniisip. Para sa reunion, susumpain niya raw talaga ang Prince Benjamin hanggang kamatayan. Gagawin niya ito para ang Prince Camilla ang siyang umangat sa posisyon at magmamana sa trono. Ang babaeng ito mga kaibigan ay ang sundalo pala ng Prince Camilla na si Muswana na kasalukuyang sinusumpa ang First Prince Benjamin. Matapos niyan ay dito na ipinaliwanag ang background ng sundalo ni Camilla mga kaibigan. Ayon pa rito, marami raw sa mga ancient kingdoms ang may kaugalian o tradisyon na magsagawa ng sacrificial burial. At ang ancient Kakin Empire ay may kakaibang practice ng pagbibigay ng makakasama ng isang taong namatay dun sa kabilang buhay, isang companion sa afterlife. Ang mga tinatawag na companions o makakasama sa kabilang buhay ay mga individual daw na isinusupply ng bansang Kakin.
At although ang tradisyon na ito ay sinasabing isang karangalan, ang mga mapipiling maging kompanyo ng prinsipe ay limitado lamang, mga kaibigan, sa mga taong tinatawag na have-nots. Ang pinaka-mababang antas ng mamamayan sa bansang Kakin, ang pinaka-lowest race, mga kaibigan. Paliwanag pa rito sa paglipas ng panahon, ang tradisyon na yan ng pagbibigay ng makakasama sa kabilang buhay ay hindi na raw ginagawa. Pero ang mga have-nots ay nag-exist pa rin, mga kaibigan. At ang mga have-nots ay pinagbabawalan daw pala na magkaroon ng kahit anong posisyon sa public office o kahit magpainik. Subalit ang second Prince Camilla ay nagbigay naman daw sa mga have-nots ng oportunidad na sumali sa personal army nito, kung saan ay nagpatayo pa nga ring Prinsipe Camilla noon ng isang special ward sa kanyang private property para sa mga have-nots na ni-recruit niya, at binigyan rin daw ng Prinsipe Camilla ng kaparehas na status at rights ang mga have-nots dito sa mga armed forces ng Kakin. Kung kaya't dahil sa pambihirang suporta ng mga have-nots sa Prinsipe Camilla at dahil din sa kabaitan na ginawa ng Prinsipe Camilla sa kanila, ay kusa na raw silang nag-fill sa kanilang role bilang mga companions, mga kaibigan o makakasama ng prinsipe sa kabilang buhay. At combined pa raw sa mga Nen abilities na tinataglay ng mga to, ay nagiging napakalakas daw talaga nilang mga assassin. At dito na ipinakilala ang lahat ng mga personal private soldiers ng Prinsipe Camilla, mga kaibigan. Mga have-nots assassins, ang mga tinatawag na companions ng mga prinsipe sa kabilang buhay. At ang una dyan, mga kaibigan, ay si Bucket, na sinusumpa ang third prince Zhang Lei. Pangalawa si Hignori naman, na sinusumpa ang fourth prince Cherednix. At pangatlo ay si Gidal, na sinusumpa ang fifth prince Tubepa. Pang-apat ay si Borvena na sinusumpa naman ang sixth prince Tyson. Panglima ay si Lisamseta na sinusumpa ang seventh prince Luzaros. Pang-anim ay si Kako na sinusumpa ang ninth prince Halkenberg. Pampito ay si Mosbe na sinusumpa ang 10th Prince Kacho. Pangwalo ay si Meshush na sinusumpa ang 11th Prince Fujitsu. Pangsyam ay si Thaler na sinusumpa naman ang 13th Prince Mariam. Ayon pa rito, gaya ni Moswana kanina, silang lahat ay may daladalang pangalan, litrato o larawan, piraso ng damit o isang body specimen ng prinsipe na kanilang sinusumpa. At sa lahat ng oras ay patuloy nilang sinusumpa ang mga prinsipe sa bawat paghinga nila. Habang tumatagal ang panahon at habang mas lumalapit sila sa distansya ng kanilang target, mas lalo pang lumalakas ang sumpa. Ang kanilang ability ay maa-activate lamang matapos silang mamatay, at ang pinaka-ideal na paraan ng pagkamatay ay sa pamamagitan ng pagkukumit ng suicide sa presensya ng kanilang target. Ibig sabihin, dapat ay nasa harapan o tabi nila ang prinsipe habang ginagawa nila ito. Matapos niyan, may isang sundalo na nagpaliwanag sa kanyang mga kasamahan na malinaw na hindi talaga isang have-not si Shikaku, na posible raw na gumamit siya noon ng kaparehong uri ng sumpa tulad ng sa kanila. Ayon pa sa kanya, ang mga tauhan ni 9th Prince Halkenberg ay hindi lamang nagmula sa Kakin, kundi pati sa iba't ibang bansa, kaya wala silang sapat na impormasyon kung saan talaga nagmula ang mga ito. Hindi na rin siya magugulat kung may ilan sa mga tauhan ni Halkenberg na may katulad na kalagayan sa kanila. Sabi naman ni Sarah Hell, na kapitan ng mga sundalo ni Camilla at kasulukuyang sinusumpa ang 14th Prince Wobble, na dapat nilang gamitin ang kanilang buhay para sa Prinsipe Camilla at para sa kinabukasan ng Kakin, hindi para sa mga patay na prinsipe. Nasagot naman siya ni Uma, ang exorcist ni Prince Camilla, at sinang-ayunan nito. Ayon naman kay Nokokun, na naka-assign sana noon upang sumpain ang patay ng 9th Prince Sale-Sale, hindi na raw kailangan pang maging kompanyo ng prinsipe na mamamatay. Samantala, ayon kay Kavi, na naka-assign sana upang sumpain ang 12th Prince Momose, handa na raw sila sa kanilang tungkulin. Binigyan daw sila noon ni Prince Camilla ng pagkakataon na pumili, at kahit hindi raw sila tinuturing na tao, pinili nilang ialay ang kanilang buhay. Kaya ayon kay Sarah Hell, ang mga taong may kinalaman ngayon sa ganitong tungkulin ay dapat mag-imbestiga kung may mga exorcist din sa kalaban na posibleng mag-counter sa mga have-nots. Ang ginagamit nilang technique ay tinatawag na dust in the wind, na kung saan dapat nilang dalhin ang object na konektado sa kanilang target kasama ang isang dagger o punyal, at araw-araw nilang sumpain ang kanilang target. Pagdating ng araw ng ritual, dapat nilang sunugin ang object, ihalo ang abo sa tubig,
inumin ito at saka mag-commit ng suicide gamit ang punyan na dala nila. Sa ganitong paraan, maa-activate ang sumpa. Kapag na-activate ito, makukuhanan ng aura ang target. Sa mga kaso naman na napakalakas na sumpa, mapipilitan ng target na pumasok sa estado ng Zetsu na napaka-fatal at maaring magdulot ng kamatayan ilang oras lamang matapos mag-take effect ang curse. Subalit ayon sa isipan ni Sarahel, napakataas ng risk ng pagkakamali sa pagsumpa lalo na kung ang target ay isang high-ranking prince. Dahil kahit gaano pa kalakas ang guardian spirit beast ng mga prinsipe, hindi pa rin nila alam kung gaano katapat ang mga hunter sa kanilang tungkulin na protektahan ng prinsipe. Kaya sino raw kaya sa mga target ang mas magbibigay sa kanila ng tsansa na magtagumpay talaga sa pagsumpa? Kung sakali man daw na ma-exorcise ang kanilang sumpa, at least may expect nila ng 11th, 13th at 14th prince na kagaya niya ay may mga sumpa na, bagaman hindi pa gaanong kaepektibo. Kahit masasabi nating mas epektibo ang mga ito dahil mas mababang ranggo ng prinsipe, isa kasi sa mga requirements para mas lumakas ang kanilang sumpa ay dapat matagal na nilang sinusumpa ang kanilang target. Dahil dito, pinatawag ni Sarahel ang head ng mga servant na agad namang sumagot. Nagulat si Sarahel dahil sinabi nitong may gusto raw siyang padalhan ng sumpa ngayon, pero gusto niya na manatiling buhay muna ang kanyang padadalhan ng sumpa, isang prinsipe. Sa loob ng ilang araw, upang malaman nila kung may exorcist ba talaga mula sa Hunters Association. Ayon sa head ng servant, ang pinakaangkop daw na magpadala ng sumpa sa isang prinsipe ay maaring si Mosbe, si Meshush o si Taler. Sagot naman ng matanda na kung mula raw sa kwartong ito ipapadala ang sumpa, gugugol pa ito ng 3 buwan bago mag-take effect sa target. Ngulit kung magpapadala naman ng sumpa si Embe sa target niyang si 10th Prince Cacho, magte-take effect daw ito matapos ang 10 araw. Para naman sa iba pang binanggit ni Sarahel, 2 linggo pa bago mag-take effect ang kanilang mga sumpa sa kanilang target. Sabi naman ni Nuko Ocon, kasalukuyan daw iniimbestigahan ngayon ang 10th at 11th Prince dahil sa escape attempt na ginawa nila at narinig pa raw niya na may nangyaring pagkamatay sa tangkang pagtakas na iyon. Dahil dito, napasabi si Sarahel na kung gaon, nakasild na raw pala ngayon ang mga silid ng 2 prinsipe. Sabi naman ng matanda, kung nasa silda nga raw na yon ng 10th at 11th Prince, magte-take effect ang sumpa makalipas pa ang 6 na buwan. Kaya iminungkahi ni Sarahel na doon na lamang sila kay Taler at si Taler na lang ang uutusan nilang magpadala ng sumpa. Pagkatapos ng 2 linggo, magte-take effect na ang sumpa nito. Sapat na oras para malaman nila kung sino ang exorcist ng Hunters Association. Si Taler ay naka-assign sa 13th Prince Mariam. Ngunit tumuto lang matanda at sinabing hindi pa niya nasasabi sa kanila na ang time frame na binanggit niya kanina ay applicable lamang kung ang kanilang target ay ganap na defenseless. Napaisip si Sarahel, kaya ipinaliwanag ng matanda na ang mga royals na didepensa sa kanilang dinastiya ay protektado ng mga guardian spirit beast. Kaya't basta-basta na lang na pagpapadala ng sumpa mula sa kanilang teritoryo ay magiging walang silbi, lalo na kapag napansin ito kahit isang beses lang ng guardian spirit beast. Ayon pa sa kanya, ang taning paraan upang malagpasan ng mga royals at magkaroon ng tsansa na tagumpay laban sa mga higher-ranking prince or spirit beast ay ang determinasyon nilang tuparin ang kanilang misyon. Kung wala silang lakas ng loob, tapang at matinding preparasyon upang magpakamatay malapit mismo sa kanilang target, kasing lapit na kaya nilang hawakan o matitigan ito sa mata, ay hindi raw talaga magtatagumpay ang kanilang sumpa. Sabi naman ni Sarahel, iyan ang sinabi mo noon pa, Tandang Fukataki. Dito nalaman na siya Fukataki pala ang pangalan ng kapitan ng mga servant na tila isa ring have-nots. Sagot naman ni Fukataki na ang karunungan ay may lakas na maihahambing sa pagkakaroon ng karanasan at humingi siya ng paumanhin. Napaisip si Sarahel at sinabing kung gagawin daw nila ang pagsumpa na ganoon kalapit sa target, tulad ng sinabi ni Fukataki, kinakailangan talaga nila ng matinding resolve. At medyo mahirap daw itong gawin lalo na sa sitwasyon na kinakaharap nila na yon. Kaya kung may gagawa raw nito, sa tingin niya ay siya raw talaga ang taong iyon. Dahil kaya raw niyang mag-perform ng isang makapangyarihang sumpa kung gagawin niya ito sa tabi mismo ng 14th Prince Wubble. Kahit na maikli lamang ang oras na ginugol niya sa pagsumpa sa prinsipe dahil sanggol pa lang ito, naniniwala si Sorel na magiging epektibo pa rin ang kanyang gagawing curse.
Kahit pa hindi raw gustong magpadala ni Prince Camila ng kahit sino man sa Nen class, sa tingin ni Sorel ay bibigyan pa rin sila ng permiso ng prinsipe kung gagawin nila ito sa ralan ng pagsumpa. Pinaliwanag pa ni Sorel na kung ang Room 1014 ay kasalukuyang nagsasagawa ng Nen class upang mapanatili ang balansing estado ng mga prinsipe, tiyak na marami pang Nen class ang isasagawa ng taong iyon. Kaya sa susunod na Nen class, siya na raw mismo ang pupunta doon. Sagot naman ng matandang si Fukataki na ang pagiging malapit sa target ay nangangahulugan din ng pagiging malapit sa mga pangil ng target. Kaya't ang pagpapakita ng masamang intensyon ay maaaring magresulta sa kamatayan ni Sorel. Ngunit kalmado itong sumagot na, "Of course, alam ko iyon. Pero magaling akong magtago ng puot gamit ang pagmamahal." Nasabi naman ni Fukataki, hindi ka talaga makakarating sa iyong destinasyon ng walang galos. Kung sakaling madulas ka, siguraduhin mong tatayo ka ulit. Natawa lamang si Sorel at sinabing, hindi talaga mawawalan ng payo ang matanda. Ibig sabihin lang niyan ay nasa tamang landas ako ngayon. Tinapos ni Sorel ang usapan sa pamamagitan ng pagsasabing, matagal na akong gising at matagal na akong nasa militar. Isa akong have-not. Kaya wala na akong anumang bagay na pwede pang mawala sa akin. Sa mga salitang iyon, natahimik na lamang si Fukataki. Matapos nito, sa susunod na eksena sa Room 103, maririnig ang tinig ni Prince Jianglei na nagsabing, "So, lahat ba ng nag-attend sa Nen class ay na-awaken na?" Sagot naman ni Tentori, "Opo, mahal na prinsipe. Dadako na po tayo sa unang step ng activation sa last day ng ating class." Tinanong ni Prince Jianglei kung ano ang impresyon nito sa mga nangyari. Sagot ni Tentori, "Pagdating po sa pisikal na aspeto, malaki ang aking improvement at sa aking perception sa mundo, ibang-iba na po talaga ang lahat." Kaya tinanong naman ang prinsipe kung nakikita na raw ba nito ngayon ang kanyang guardian spirit beast. Sagot ni Tentori, "Opo, at mas kamangha-mangha po ito kaysa sa aking naisip." "Magaling," sabi ni Prince Jianglei. "Ito ang reward ko sa iyo." Tinanggap ni Tentori ang isang coin mula sa prinsipe at nagtanong, "Ano po ito, mahal na prinsipe?" Sagot ni Jianglei, "Isang coin na gawa mula sa aking Nen Beast. Ikaw lamang ang unang nakatanggap niyan." Lubos ang tuwa ni Tentori at sinabing, "Napakalaking karangalan po nito, mahal na prinsipe." Mulit sa kabilang dako, iniisip ng personal guard ni Prince Benjamin na naka-assign kay Jianglei na si Coven Toba. Ako ang unang nakatanggap niyan." Sabay niyang tinignan ang coin na hawak niya noon at hindi alam ng prinsipe na ang numero sa coin ay patuloy na tumataas. Grabe! Mas tumitindi na talaga ang mga nangyayari at tila lahat ng mga prinsipe ay pwedeng patayin ng mga assassins ni Kamilan kung hindi lang dahil sa mga Nen Beast na nagpoprotekta sa kanila. Ngumit kung makatiyampo ang mga ito sa sumpang gagawin nila, mag-uumpisa na ang isang malaking digmaan sa pagitan ng mga prinsipe ng Kakin. Dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, comment at subscribe para sa mas marami pang videos tulad nito. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.